Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga po mga karibo natin. Hala, nagwala na. Nako, lagot, gera na to. Pumalag na kay Marcos. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa paglalakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito i-share lang po natin ang ilan po sa mga trending na balita dito po sa mundo ng social media. Ito nga po mga ka-review natin, unahin na po natin ito. Si Yusek Castro, sabi niya po, sabi nga natin mas maganda na doon, ICC, dinggin ang kaso ni Duterte. Bakit? Patas doon, no? Naririnig mo ba ito Naririnig mo ba Castro yung sinasabi mo? Sinasabi mo bang hindi patas ang justice system ng ating bansa? Para doon na lang litisin si former President Duterte? Kasi parang yun ang dating di ba? Nang sinasabi niya. Ulitin ko po Sabi nga natin, mas maganda na doon sa ICC dinggin ang kaso ni Duterte. Bakit? Patas doon. Ibig sabihin, hindi po patas ang hustisya sa ating bansa. Nako. Attorney ka pa naman, di ba? Tapos sasabihin mong hindi patas. Dapat sa'yo madisbar siguro. Ano mga kaubayan? Dapat din siguro dito madisbar. Kasi hindi naniniwala na patas ang hustisya dito sa Pilipinas. Nako naman, no? May pagkautak, rin ito Ay nako. Ano kaya ang masasabi? No, di ba? Ano kaya ang masasabi ng Korte Suprema dito po sa sinasabi ni Castro? Sana may magtanong na press, no? Sana po may magtanong na press dyan sa Supreme Court about dito sa sinasabi na hindi patas ang justice system dito sa Pilipinas. Nako, sana nga may magtanong mga kaubayan, no? At yan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, si Castro pa rin mga kaubayan, sabi niya po, Press Officer Claire Castro said she has to fulfill her mandate as the country's second highest official. Castro advised Duterte to return home and shed light on how OBP spent this fund. Yung confidential fund data ito Palas to BP Sara returned to Philippines, prove irregularity of Confi fund use. Alam mo, Castro, no? Sumasawsaw ka ng alam mo namang tapos na ito Parehas lang po kayo nung nagsasabi na may mga chichirya na mga di ba, mga code name. Parehas lang po kayo ng mga utak. Bakit po? Tapos na po ito. Inaudit na po ito ng COA, mga kababayan. And COA said, there is no anomaly dito po sa pagkakagasta ng confidential fund na ito. Sino lang ba ang nag-i-insist na may irregularity? Kayo lang po, no? Kayo lang po ang nag-i-insist na may irregularity dito sa confidential fund. Nako. At sinet up nyo nga lang to di ba? Sinet up lang. Ay nako, sana kung ganito lang ang ganito lang pala ang kalalabasan, hindi na lang tinanggap ni Vice President Sara Duterte, no? Yung pera galing sa Office of the President
Ha? Kasi siya tuloy ngayon ang nadadali, mga kababayan. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po, mga kababayan. At eto nga, pakinggan po natin itong trust and approval ratings ni Vice President Sara at ni PBBM. Nako, eto po, pakinggan po natin to. The performance and trust Ayan na. ratings of President Bongbong Marcos decline while those of Vice President Sara Duterte are up. The latest up. Pulse Asia survey shows 42% approved of Marcos's performance, lower than the 51% rating in January. From 49%, his trust ratings also went down to 42% last month. Meantime, VP Sara's performance rating went up to Yeah. 52% Up. from the previous 50%, Up. while her trust rating is now at 53%. Wow. The survey Go, was VP. conducted from February 20 to 26, more than 2 weeks Up, after up, Duterte up. was impeached by the House of Representatives. Ang trust at approval So, ano bang ibig sabihin nito? Anong indication nito para sa atin, mga kababayan, no? Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang pagtira, pagsira sa pangalang Duterte, mga kababayan, no? Wala talaga silang magagawa. Mahal po ng taong bayan ang Duterte. At hindi nila kayang alisin yun sa bawat isang Pilipino, mga kababayan, no? Sige, tirahin nyo habang sinasaktan ninyo, no? Habang sinisira ninyo yung pangalan nila, lalo naman silang pinagkakatiwalaan, no, ng taong bayan. So, isa lang po ang ibig sabihin niyan, tumigil na po kayo sa paninira ninyo. Ha? Kasi wala rin namang magandang pinatutunguhan, no? Mag-focus na lang kayo sa trabaho, huwag na yung puro paninira, no, mga kaubayan. O yan, ano pong inyong reaction dyan, mga karag natin? Napakataas po ng approval and trust ratings ng ating Vice President Sara Duterte. Nako, sa mga susunod, mga kaubayan, na mga survey, babalik ta rin na naman po nila ito. Ha? Ganun talaga. Wala tayong magagawa, pero sa puso at isipan natin, alams na po yan. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Kita nyo na dito. Dito sa ano na ito, survey. Survey di umano ito, ha. Mayorya ng Pinoy naniniwalang dapat panagutin si Duterte sa drug war killings ayon po sa survey. Nako. Nasa 51% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay na may kaugnayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon based sa survey ng Social Weather Station. Social Weather Station pala ito. Sa naturang survey na ikinomisyon ng Starbase Group. May commission may nagtulak to make this survey, mga kaubayan. Lumabas ding 25% ang hindi sang-ayon dito. 14% ang undecided at 10% ang walang sapat na kaalaman para magbigay ng opinyon. Naitala sa Visayas, 62% ang pinakamataas na pagsang-ayon na panagutin si Duterte. Ewan ko lang, Ewan ko lang dito sa mga survey ninyo. Kasi iba po ang nararamdaman ko. Ay malamang iba rin na nararamdaman ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sa sinasabi nila. 51% ang sang-ayon na panagutin. Dinagdagan nyo lang ng 1% para mas para sabihin na panalo na kayo. Isa lang po ang masasabi ko. Kung totoo man itong 51% ang sang-ayon, mga kababayan, ibig sabihin nito, sang-ayon kayo kay President Bongbong Marcos Jr. No? Kapag sang-ayon kayo kay President Bongbong Marcos Jr., maaaring manalo yung kanyang mga kandidato. Di ba?
So, eto na lang. Kung mananalo lahat, yung sinasabi lang 12-0, no? Kung mananalo yan, abay, baka totoo nga na eto, sangayon ang nakakaraming Pilipino na panagutin si former President Duterte. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, si Torre, nag-ingay si Torre dahil po dyan sa sorbing iyan, ha? Sabi naman po ni Torre, mas marami ang pabor sa kanyang aresto kaysa sa kalaban. Maingay lang yung kanyang mga supporters, no? Pero ang mga supportive sa aksyon ay mas marami. Di nga. Hindi na nga kami nag-iingay, eh. Sa totoo lang, marami po ang hindi nag-iingay. Dito lang sa amin, marami pong supporters si former President Duterte pero hindi nag-iingay. Yung nakikita nyo lang, mga kababayan, yung nag-iingay. Pero mas marami po ang tahimik. Nakikinig lang sa mga balita. Nakikinig lang sa mga social media platforms. Pero hindi po sila nag-iingay. Kabaliktaran po dito sa sinasabi ni Torre, na maingay lang daw yung kanyang mga supporters. Nako, pagpapakita lang po yan ng pagsuporta sa ating dating Pangulong Duterte. Pero sa totoo lang, mga kababayan, I think, and it is my opinion, na mas marami ang hindi nag-iingay kaysa po sa pumunta doon sa kalsada at nag-ingay, no? Kabaligtaran po itong sinasabi ni Torre para sa akin, at ewan ko lang sa inyo, ano sa palagay nyo, mga kababayan, marami ba ang hindi nag-ingay na taga-suporta ni Pangulong Duterte? Or yung nag-ingay, yun lang ang taga-suporta ni Pangulong Duterte? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, last na po natin pag-uusapan at ipi-play na po natin yung video, mga kababayan. Eto. Eto po, mga karibin natin. Nakita ko lang kanina, no? Itong ex-ICC judge, no? Sabi niya po, amid cries of kidnapping from the camp of former President Rodrigo Duterte, retired International Criminal Court Judge Raul Pangalangan said the tribunal is completely indifferent to how a suspect is brought before it to face the case. So, ibig sabihin, mga kababayan, pag sinabi natin completely indifferent, yung ba yung tinutukoy niya, yung tinutukoy ba nitong ex-ICC judge, yung pagkakadakip, yung pagkaka-aresto kay former President Duterte? So, kapag sinabi mong completely indifferent, maaaring hindi na kayo sumunod sa batas. Di ba? Kasi indifferent eh. Pero bakit may batas pa rin kayong dapat sundin? May mga artikulan, may mga rules and regulations pa rin kayong dapat sundin. Eh di dapat wala na kayong nilagay na rules and regulations in arresting the accused, di ba? The suspect, mga kababayan. Kaya nga nagkakaproblema kayo dahil dyan po sa Article 59 na na-violate doon po sa pagkaka-aresto ni former President Duterte. Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, gusto mong paniwalaan namin yung sinasabi mong the ICC is completely indifferent in arresting or in how to suspect is brought before it face the case. Mali yata, mga kababayan. Kahit ano pa man yan, kahit ano pa man yung sinasabi mong completely indifferent, you must follow the rules and regulations or the law. It must be guided by the law, mga kababayan. Anong ibig mong sabihin dito?
okay lang na hindi na siya dalhin sa custodial state. Diba? Yung korte ng custodial state, hindi na siya dalhin doon. O, bakit pa kayo naglagay ng ganung rules o regulations kung hindi rin lang naman susundin? Diba? Malabo rin ang isang ito eh. Oh? Malabo pa. Malabo talaga mga kababayan. So anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? At ito na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako. Muslim, di nakapagpigil, umaksyon na. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dahil sa hindi patas na pagtrato at pambabastos na kanilang bawat miyembro, MNLF ibinasura ang pag-a-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Macacao bilang PERMF and the Chief Minister. Hindi man diretsahang may koneksyon, ngunit marahil ito na daw ang sagot ng liderato ng Moro Islamic Liberation Front or MNLF sa naging pangigipit di umano ng ilang miyembro ng mga Muslim kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas biging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, matatanda na 3 araw ang nakalipas matapos arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao si Abdul Rauf Macacao bilang isa sa pinakamangunguna sa nasabing samahan. Ngunit ito'y agad ibinasura ng maraming miyembro ng MNLF at ayon sa kanilang naging pahayag, ang proseso ng pag-appoint or appointment na isinisagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi alinsunod sa napagkasundoang mekanismo sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Comprehensive Agreement o Bangsamoro. Sa 41 na opisyal na minuminado ng MNLF, tanging 35 lamang inapurbahan na malinaw sa probisyong nagsaad ng BTA or Bangsamoro Transition Authority ay dapat pangunahan ng MILF. Ilan sa ating mga kababayan nang nakapansin at nakasuspetsya na mukhang itinaon daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalit ng liderato ng MILF. Para sa kanila ay tila marahil ay may kinalaman ito sa mga magiging kontroladong sitwasyon lalo na sa mga Mindanao. Hindi din daw nakataon na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at 3 araw nakalipas ay biglang itinalaga ang bagong liderato ng nasabing organisasyon. Ngunit hindi daw dito patitinag ang taong bayan dahil bukod sa MILF, nakasubaybay at nakamatsyag ang mga miyembro ng MNLF or ang Moro National Liberation Front kung saan ay magpakilang beses na sinabi sa pamahalaan na oras na may mangyaring masama sa mag-amang Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte na nagbigay sa kanilang kapayapaan at pagkakataong magkaroon ng sariling pamayanan. Tila mukhang magkakagulo ang buong bayan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Salamat mga kapatid ng Muslim, hindi man tayo lahat magkaparehas ng relihiyon pero nagkaisa tayo para ipaglaban at ipagtanggol ang ating former digong. Salamat." So yan mga kababayan, talagang kailangan po talaga natin ang Duterte, no? Kasi sila lang po mga kababayan, sila lang po ang may kakayahan na pagkaisahin ang Kristiyano at Muslim dito sa Pilipinas, no? Eh kung ang mamumuno ay mga bangag, no? Maaaring magkawatak-watak talagang Pilipinas, ha? At malaki ang posibilidad, no? Na humiwalay ang Mindanao. Ha? Humiwalay ang Mindanao. Wala, di ba? Wala eh. Oh, bangag pa rin eh, mga kababayan, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba.
para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.